clap our hands to Jesus. Come on. Palapakan natin ang Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige, tayo po tayong lahat. Sige, tayo po ay mananalangin. Sige, let's all close our eyes, bow our head, and let us pray. Panginoon, salamat po, Lord, sa napakabuti at gandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, sa oras na ito, ang dalangin po namin ay patuloy mo kaming, Lord, patuloy ang iyong pangungusap, Panginoon, sa amin. Lord, ang iyong banal na Espiritu. At Lord, patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa lahat ng aming maririnig at sa lahat ng aming tatanggapin, Lord, ngayong umagang ito. Salamat po. Sa iyo namin binabalik ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin si Jesus. Makakaupo na po tayong lahat. So today, we're gonna end our series na Hall of Faith. Tatapusin na po natin ating series dahil we will start a new series next week. Next week, maganda po yung pag-uusapan nating series next week dahil mas makikilala natin ang Panginoon. Pero ngayon po ay pag-uusapan natin, for the last time na pag-uusapan po natin about sa ating pananampalataya. Sino po dito nagle-level up ang ating pananampalataya? Amen. No, ang dalangin natin noon, patuloy na lumalim, patuloy na mag-level up ang ating mga pananampalataya. So today we're gonna talk about, last week pinag-usapan natin si Abraham. Tama po ba? Sa mga nakakaalala, pinag-usapan natin last week ang pananampalataya ni Abraham, ang pananampalataya na kayang sumunod kahit baliktad ang kanyang nakikita. Kahit hindi umaayon sa kanyang ninanais o sa kanyang plano, na kaya niya pa rin sumunod sa Panginoon, no? Na kaya niya magsakripisyo sa Panginoon dahil ang Panginoon hindi niya hinahanap yung ating sakripisyo, kundi ang gusto niya ay yung ating puso. Amen po ba? No, kung maalala niyo last week, no? Sabi ni Lord, ibigay mo sa akin si Isaac, which is si Isaac ay pagpapala ng Panginoon sa kanya dahil sa kanyang edad ay imposible na siyang magkaanak, pero siya ay pinagpala pa rin ng Panginoon. Pero nung time na hinihingi na ng Diyos sa kanya, yung pagpapala, nung time na may hinihingi sa kanya ang Panginoon na pagpapala na binigay sa kanya, na napakahalaga sa kanyang buhay, hindi siya nag-atubiling ibigay ito sa Panginoon dahil naiintindihan niya na lahat ng meron siya ay galing sa Panginoon. Amen. Sino dito naniniwala lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos? Amen. Kaya hindi natin ipagkakait. Amen po ba? Hindi natin ipagkakait sa Panginoon kung ano yung meron tayo dahil Dahil alam natin sa sarili natin, lahat, Lord, ng meron ako ay galing sa iyo. Pwede ba natin palapakan si Jesus? Amen. So today we're gonna talk about eyes of faith. Okay? Pag-usapan natin ay yung mata ng may pananampalataya. So ano ba ngayon pag-uusapan natin ay yung mga nakikita. Okay? Sabi nga, di ba, ang faith is believing in the unseen. Sabi nga, ika nga, no? Pero ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang nakikita ng isang may pananampalataya? So, kapag ikaw ba ay may pananampalataya, ano ba dapat yung nakikita natin? Today, we're gonna talk about Hebrews chapter 11, verse 23 to 27. So, babasahin po natin lahat ng mga verse na ito. Okay? Sige, pwede ba natin sabay-sabay basahin? Nakikita nyo ba? Maliit. No? So, sige, basahin natin sabay-sabay, okay? Sige, start tayo ng verse 23. So, 1, 2, 3, go! By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born. By faith, Moses, he refused to be known as son pleasures of sin. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invincible. Pagpalain ang pagbasa ng kanyang salita. So, sige, palapakan natin ang Panginoon. So, alam nyo ba na ang pananampalataya, kapag meron tayong tunay na pananampalataya, or kapag tama yung ating pananampalataya, pag sabing pananampalataya, dito mo binibigay yung tiwala, dito mo binibigay yung iyong paniniwala. Okay?
So pag sinabing pananampalataya kasi, ito yung isa sa mga bagay sa buhay natin na hindi pwedeng idikta. Alam niyo po ba 'yon? Pwedeng ikaw ay lumaki sa simbahan, pero pwedeng hindi ka mananampalataya. Amen po ba? Kasi ito yung isang bagay na hindi pwedeng idikta sa'yo. Na hindi, yes, ituturo ito sa'yo, pero tanging ikaw lamang ang tatanggap nito, tanging ikaw lamang ang magdidesisyon na na paniwalaan ito at pagkatiwalaan nito at pagpapakan nito hanggang sa iyong pagtanda. Kanina pinag-uusapan natin, binabasa natin kanina, yung pananampalataya, yung pananampalataya, una doon sa verse 23, yung pananampalataya ng magulang ni Moses. Tama po ba? Sabi dito, faith changes the way we see. No? The way we see things. Kapag ang isang tao, alam nyo ba, iba ang pananaw ng isang may pananampalataya sa taong iba ang pananampalataya. Amen po ba? Mapapansin nyo, di ba? Kaya nga di ba sinasabi, bakit ikaw ang saya-saya mo pa rin kahit marami kang problema? Kasi nga, iba yung pananaw mo, iba yung tingin mo sa buhay dahil meron kang pananampalataya. Amen po ba? Sino dito may pananampalataya? Say amen. So sinasabi doon na kapag ikaw ay may pananampalataya, nagbabago yung pagtingin mo sa mga bagay. Kaya nga pinag-uusapan natin kayo eyes of faith. Kasi ano ba yung nakikita ng isang taong merong pananampalataya? Sabi po dito, next. Sabi po dito, sige, hindi ko kasi mabasa dito. Sabi diyan, the world looks at what is visible, temporary, and immediate. But faith looks beyond the present to what God is doing and what He has promised. Kung maalala nyo, pinag-usapan natin last week, di ba? Huwag kang tumingin sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Kung ikaw ay mananampalataya, ang mundo nakatingin niya sa visible. Pag sabing visible, na kikita. Pag sinabing visible, kung ano yung nasa harapan mo ngayon, kung ano yung laman ng pitaka mo ngayon, that is what faith in the world. But yung faith in Christ or yung faith in Jesus or yung faith sa Panginoon ay it looks beyond what is present. Ano ba ang pinagdaraanan mo ngayon? Ano bang nararanasan mo ngayon? You look beyond that. Not discarding the experience, but you look beyond the things na naranasan mo ngayon and to what God is doing. Napakahalaga po nito, no? Kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, tayo po dapat ay tumitingin sa beyond. Pag sabing beyond, sa higit pa. Okay? Kaya pansin nyo, ang Kristiyano, kapag nagsalita yan, hindi lagi yan nasa present. May mga times, tayo po ay nasa present lagi. Kasi bakit? Kasi nag-aalala. Tama po ba? Diba? Wala nang isasaing, wala nang pambayad. No? So that is the present. That is the present situation. But today, God is teaching us to look beyond. Amen po ba? To look beyond your circumstance. To look beyond kung ano yung nararanasan mo. Panginoon, ito yung nararanasan ko ngayon, pero I believe in your promise. Alam niyo yung sabi last week, di ba? Panginoon, alam ko, ganito yung mangyayari ngayon. Alam ko, Lord, ito yung nararanasan ko ngayon sa aking buhay. Pero alam ko, meron kang pangako sa akin. Amen po ba? That is faith. Sabi diyan, and what He has promised. Kaya nga number one, let me share this to you. Number one, ano ba ang taong may eyes of faith? Number one is eyes of faith makes us, number one? Makes us see beauty. Tingin ka nga sa paligid mo, do you see beauty? Do you see beauty? Alam niyo ba kapag ang isang tao na may pananampalataya, nakikita niya sa mga mata niya, nakakakita siya ng maganda. Amen po ba? Ano yung sinasabi dito? Sabi dito, ang isang taong may pananampalataya, ang kanyang mga mata ay nakakakita ng maganda. So pag-uusapan natin ito, no? A person that has an eyes of faith see beauty because in this world, people rarely see life beautiful. Pansinin nyo, di ba, sa panahon natin ngayon, ang tingin ng tao sa buhay, di ba, pag tinanong mo, kamusta ang buhay? Ang sasabihin, okay lang. Pero deep inside, alam natin kung ano yung nararanasan natin. Tama po ba? But if you have eyes of faith, you see the beauty in things.
May kausap po ba ako dito? You see the beauty in things. You see the blessing in things. Naalala nyo, alam nyo ba yung salitang blessing in disguise? Ayan, di ba? Yung blessing in disguise. For example, may mga patotoo na, ay, hindi ako natuloy sa lakad ko. Yung pala, kapag natuloy siya sa lakad niya, siya pala ay maaksidente. Siya pala ay mapapahamak. Buti na lang, hindi natuloy yung business deal ko. Pero alam ni Lord buti na lang, hindi natuloy yung business deal kasi alam niya, kapag natuloy yun, may scam ka, alam niya, may mangyayari. May mga times, dapat tayong mga Kristiyano, we see beauty in the things that is happening in us. Ang problema sa atin, kapag tayo po ay nakatingin sa mga bagay, laging pangit po ang ating nakikita. Alam niyo po ba yun? Sabi nga dito, we view life, mundanely. Pag sabing mundane, ibig sabihin, pangkaraniwan lang. Kumbaga parang, there's nothing supernatural. Alam niyo ba, a person that has an eyes of faith, see the supernatural things. See the supernatural power of God. Yung akala mo na imposible, ay kaya pala ng Panginoon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, alam mo dahil nagbabasa ka ng Bible. Alam mo dahil may natanggap kang word. Alam mo dahil meron sinabi sa iyong Panginoon. So alam mo, meron kang pangahawakan na mabuti at maganda ang buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, maganda ang buhay. No? Alam niyo po ba, meron ka mga ma-encounter ng mga tao, I'm not sure. Pero maybe some of you here, ganito ang pagtingin mo sa buhay. Na lagi ang pagtingin mo sa buhay is, expect the worst. Ayan. Ang pagtingin mo sa buhay ay lagi naman yan. Kumbaga, lahat ng nasa paligid mo, ang tingin mo lagi ay gagawan ka ng masama o lolokohin ka lang o sasaktan ka lang. Pero alam niyo po ba, a person that has faith, ang kanyang mga mata, hindi siya tumitingin lamang dun sa mga pangit na nangyayari sa kanyang buhay, kundi nakatingin din siya dun sa mga magagandang ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya minsan nagtataka ako, bakit pagdating ng time, pag tinatanong tayo, can you testify about what God has done in your life? Can you testify about something that God has done in your life this week? No? Minsan, ay hirapan pa tayo mag-isip. Personally ako, naranasan ko po yan. Noong time na prayer meeting tayo dito every Wednesday. Naalala ko dati, nagtanong si Ate Flor, sabi niya, sinong gusto magpatotoo? Sobrang pag-iisip ko, sumasakit yung ulo kasi wala akong maisip na magandang nangyari sa aking buhay. But tinuturuan tayo ng Panginoon na kahit akala mo walang nangyaring maganda, merong ginagawa ang Panginoon behind the scenes. Amen po ba? Kaya kapag tinanong ka ngayon, pop quiz, tanongin ka ngayon agad, no? Can you testify something about what God has done in your life? Pwede ka ba mag-testify? Meron bang ginawang mabuti sa iyo ang Panginoon ngayong linggong ito? Di ba? Meron bang magandang nangyari sa iyo ngayong linggong ito? Hindi, Pastor Josh. Lahat ay puro masasakit. Lahat ay puro masasama. Lahat ay puro hindi umayon sa aking plano. But always remember, if you have faith, hindi mo na pinanghahawakan yung mga plano mo. Hindi mo na pinanghahawakan yung mga gusto mo lang, kundi ang pinanghahawakan mo na ay yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Palapakan natin siya. Sige po. Sabi dito, mundanely. Ano pa ibig sabihin ng mundane? Sabi diyan, it means in a way that is very ordinary or not interesting. Alam niyo bakit napakahalagang itakal natin ito? Kasi alam niyo po ba, you will not care or preserve for your future if you see life mundanely. Kapag ang tingin mo sa buhay ay pangkaraniwan lang, kapag ang tingin mo sa buhay mo ay pangkaraniwan lang, sisirain mo ang buhay mo. Hindi mo papahalagaan ang buhay mo. Kasi bakit? Akala mo wala kang silbi kasi yun lagi naririnig mo sa bahay. Akala mo wala kang kwenta kasi yun lagi naririnig mo sa mga kapitbahay. Pero alam niyo po ba, kailangan natin maintindihan that there is a God that is speaking to you. There is a God that created you and He is the first who planned your life. Siya yung nauna na nagplano ng buhay mo. May mga natanggap tayong salita, masasakit na salita na tinanggap na natin.
Kaya, di ba, kapag ikaw ay merong gagawin na kasalanan, you will risk it all eh. No? I-risk mo talaga lahat. Bahala na mapagalitan. Bahala na mapahamak. Kasi bakit? You see life as hindi naman mahalaga. Pero pwede ba nating ibalik yung knowledge na ito sa ating isipan na hindi ka basta-basta? Amen po ba? Hindi ka walang kwenta. You are created by God. Alam nyo ba, we are the only creation na create ni Lord sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Kaya wag mong sirain ang buhay mo, mga kapatid. Tingin po kayo sa akin. Wag ko kayong mag-cellphone ngayon. Wag kayong ma-distract ngayon. Wag mong sayangin ang buhay mo. Wag mong sirain ang buhay mo sa panandaliang sarap. May kausap pa ba ako dito? Sa mga panandaliang aliw. Kadalasan tayo, konting tukso lang sa atin, bumibigay na agad tayo. But if you see life na napakahalaga, kasi bakit? God has a plan in my life, so hindi ko sisirain ang aking buhay. May kausap pa ako. Di ba? God, alam ko merong gagawin sa akin ng Panginoon, may plano sa akin ng Panginoon. So I will walk in holiness. So I will walk in faith. Kasi alam ko, merong plano sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw hindi ka na lumalakad sa iyong pananampalataya, hindi ka na nag-e-effort sa iyong pananampalataya, ibig sabihin, dumating sa point ng buhay mo, you just see your life mundanely. Not interesting. Ito yung nakakatakot. Baka naman you see your Christian life or your spiritual life or yung pagpunta mo dito sa church, yung faith mo. You see your faith mundanely. Not interesting. Parang wala naman nangyayari. Pumalpa ka lang ng isang beses, ay parang wala namang nangyayari. So you stop serving God. So you stop believing. But pinapaalala sa atin ng Panginoon, pinapaalala sa atin ng Panginoon, buksan mo ang mga mata mo. Buksan mo ang mga mata mo sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Naalala ko, merong isang preacher, nagbigay siya ng illustration. Sabi niya, alam niyo yung magnifying glass? Ang magnifying glass kasi, kapag yan tinutok mo sa isang bagay, pinapalaki niya yung view nung bagay na yan. For example, sa sulat, di ba? Pag maliit yung sulat, gumamit ka ng magnifying glass, hindi mo makitang sulat na napakaliit, makikita mo siya kasi pinapalaki nung glass. Ano ba yung mga times, we magnify the things na mga nangyayari sa ating buhay na hindi maganda? Sino dito naranasan nyo na parang nasabi nyo sa sarili nyo, parang hindi ko feel mag-worship ngayon kasi bakit? Kasi ang dami kong problema. Parang hindi ko feel magsimba kasi ang dami kong problema. May mga times, yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, we magnify. Minamagnify natin to the point that we cannot see God. May kausap pa ba ako dito? Ganun ka ba? Ganun ba? Sino dito nakaranas ng ganun? Huwag ka na magtaas sa kamay, no? Pero may mga times ba sa buhay natin, no, na hindi mo nagawa yung isang bagay para sa Panginoon because you magnify the sin, because you magnify the failure. Ngayon, hindi ka na umusad-usad because you magnify these things and because you see life not interesting. You see your service to God not interesting, mundanely. So you magnify the things na yung mga masakit, yung mga naranasan, yung mga nangyari in the past, you magnify those things to the point na hindi ka na umusad sa iyong pananampalataya. Let me tell you this, no? Sabi sa Hebrews 11 verse 23, yung pananampalataya ng mga magulang ni Moses, alam niyo kung bakit merong Moses? Kung bakit merong Israel? Kasi merong pananampalataya yung magulang ni Moses. Ang nangyari that time, kung babalikan natin yung kwento, sino dito nakapanood na ng Prince of Egypt? Meron ba dito nakapanood? Ten Commandments. Ayan, Ten Commandments. Pag Holy Week, di ba pinapalabas yon? Di ba? Ano ba pinapanood natin pag Holy Week? Gabi ng Lagim. Di ba? Kapag Holy Week, pinapalabas yun lagi sa 7 ba? Pinapalabas yun lagi sa 7. 10 Commandments. Sino dito nakakalam ng kwento ni Moses?
Di ba si Moses yung naghati ng dagat? Pero bago mangyari yon, marami siyang pinagdaanan. Nung bata pa lang, ito na siyang ipapatay. Kasi bakit? Sabi ng Pero, lahat ng mga bata, lahat ng mga firstborn ay kailangan ipapatay. So, because yung magulang ni Moses ay may pananampalataya, anong ginawa nila? They see the life of Moses na hindi mundane, hindi not interesting. Alam nyo, kaya ito hindi ko maintindihan kung bakit may mga Kristiyano nagpapalaglag. If you see the life of that child na, galing kasi ito sa kasalanan, ay kasi galing to sa isang pagkakamali, so ngayon ipapa-abort. If you see the life of that child, mundanely, na parang walang halaga itong buhay nitong bata na ito. So, ipapa-abort mo talaga ito. But if you see the beauty of a newborn life na pinagkaloob ng Panginoon, kaya nga, napakasagrado ng sex. Napakasagrado ng marriage. Kasi ito'y napakahalaga sa Panginoon. Pero pansinin nyo, di ba? Sa panahon ngayon, ang sex, hindi na siya sagrado, naging casual na. Anytime you can mingle, di ba? Anytime you can find someone with, parehas kayo ng interest, o sige, makikipagtalik na. Ganun na po ang kalakaran ngayon. Amen po ba? Because the youth see sex today mundanely, uninteresting, parang parausan, ika nga. Pero para sa Panginoon, ito yung mga bagay na napakahalaga. Kaya yung unborn child, napakahalaga yun para sa Panginoon. Itong faith ng mga magulang ni Moses, nakita nila si Moses, napakahalaga. Kaya ipaglalaban namin si Moses. Biruin niyo yun, gobyerno na nagsabi. Tandaan nyo, in that time, Pharaoh na ang nagsabi na na kunin lahat ng mga firstborn at ipapapatay. Kunin lahat at kaya nga, they make that effort because they see life beautiful. They see the life of Moses na may plano ang Diyos sa iyo, Moses. May gagawin ng Panginoon sa buhay mo, Moses. Kaya ilalaban ka namin. For 3 months, itinago nila si Moses from the soldiers. Para Para siya ay mabuhay. Sabi diyan, tingnan nyo, when he was born, he was hidden for 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child. Alam niyo po ba, sa ibang translation or in Hebrew, hindi ko na inilabas din yung Hebrew word, pero pag tinignan niyo po siya sa commentary, yung beautiful na word na ito, it means favored. Sabi mo nga, favored. Ibig sabihin, may favor, ibig sabihin si Moses, he was favored by God. Sabi nga, di ba, kapag ikaw ay may pabor, meron kang access. Tama po ba? Kapag ikaw ay may pabor, sino dito gusto mo ng pabor? Di ba, tayo gusto natin lagi may pabor sa ating buhay. Tama po ba? Di ba? For example, kapag ikaw ay may pabor, hindi ka napipila. Imbis na pagdaraanan mo pa lahat ng mga bagay na yun, hindi mo na pagdaraanan. Kasi bakit? Merong favor. Si Moses, nakita nila nung mga magulang ni Moses na itong bata na ito ay pinagpala ng Panginoon. Itong bata na ito ay mahalaga sa Panginoon. Kaya ilalaban natin siya for 3 months. Itatago natin siya. Papalakihin natin siya. Gagawin natin lahat ng paraan para lumaki itong bata na ito because he was a beautiful child. How many see your life that my life is beautiful? Kaya ilalaban ko ang aking buhay. My life is beautiful. My life is favored. My life is favored by God, kaya ilalaban ko ang aking buhay. Marami po sa atin, hindi na inilaban ang ating spiritual life. Hindi na inilaban ang ating paglilingkod sa Panginoon because we do not see our worship, our service to God beautiful. Sino dito, tanungin ko nga kayo mga kapatid, nakikita nyo ba na yung ginagawa natin dito beautiful? Na yung pagsamba mo sa Panginoon ay isang magandang bagay. Beautiful thing. Amen po ba?
Na if I am doing this, it means I am favored. And if I can go to church, it means I am favored. Pinagpala ng Panginoon. Kaya tandaan mo mga kapatid, tandaan po natin, no, hindi lang ito basta normal na linggo. Every time na pumupunta ka sa church, do not treat it na parang normal lang. Amen po ba? Minsan kasi pag tayo ay pupunta sa church, tinuturing na natin na normal na lang. Kaya hindi na natin siya pinaghahandaan. Tama po ba? Di ba? When was the last time na pinaghandaan mo yung pagsisimba mo? Bahala na kung anong oras lang magising. Alas 10 pa naman eh. Bahala na. Bahala kung anong makakita ko dyan, anong suotin. Bahala kung anong suotin ko. If we see our worship mundanely, hindi natin pag-e-effortan ito. Amen po ba? If we see our service to God mundanely, hindi natin pag-e-effortan ito. Yes, you are present, but hindi mo binibigay yung excellence mo. Amen po ba? Kaya natin maintindihan, ang taong tunay na healthy ang kanyang pananampalataya, nakikita niya ang kanyang pagsamba na magandang bagay, nakikita niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon na isang magandang bagay at mainam na bagay, nakikita niya na ang mga bagay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay kailangan niyang i-preserve, kailangan niyang ingatan dahil ito ay mga favor ng Panginoon sa buhay niya at ito ay isang magandang bagay. Amen po ba? Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ulitin ko ulit, huwag mo sayangin ang buhay mo. Mga kabataan, may mga kabataan ba dito? Say amen. Mga kabataan, say amen. Mga kabataan, huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Hindi ko alam, hindi ko po kayo kilala, at hindi ko alam ang mga ginagawa nyo, pero maybe meron kang ginagawa ngayon na ikinasisira ng buhay mo. May mga kasalanan ka ngayon, kinatago-tago na ikinasisira ng buhay mo. Pero always remember that the Lord loves you. Mahal ka ng Panginoon. Tandaan mo, mahal ka ng Panginoon to the point na na ikagalit niya kapag sinisira mo ang buhay mo. Amen po ba? Pastor Josh, hindi ko na ba, parang sakal na ako, Pastor Josh. Hindi ko ba pwedeng maranasan din yon? Hindi ko ba pwedeng gawin din yon? Wala naman sinasabing ganun sa Bible. Pero alam niyo po, God created you uniquely. Kadalasan ko ba tayo nahuhulog sa kasalanan? Kasi meron tayong mga nakikita at naiinggit tayo doon sa mga gumagawa rin na iba. Diba? Sino dito naiinggit na kayo sa drug lord? Meron ba dito naiinggit na sa drug lord? Sana all mga drug lord, mga milyonaryo, Tayong mga gumagawa ng legal. Napakahirap kumita ng pera. Tama po ba? Di ba? Minsan ba napaisip kayo mga professional, magbenta na lang kaya ako ng droga. Di ba? Kahit anong mangyayari, kapatid, wag kang magbebenta. Amen po ba? Ng droga, okay? Kahit anong mangyayari, kapatid, wag kang magpapagamit sa sistema. Amen? Sabi dito, his parents look at him through the eyes of faith instead of the eyes of fear. Naalala niyo sabi kanina, there was a mandate. There was a royal mandate na ibinaba, ipapapatay lahat ng mga firstborn. Ipapapatay lahat ng mga sanggol. Ngayon, alam mo yun, kung ang pananampalataya natin ay nangihina, or maybe itong mga magulang ni Joseph, kung ang kanilang pananampalataya ay nangihina, pwedeng matakot sila. At hindi na lang nila ipaglaban ang buhay ni Joseph. But because they have the eyes of faith. Alam niyo po ba, faith and fear cannot coexist. Hindi po talaga pwede. Hindi pwede na nananampalataya ako pero natatakot ako eh. Nananampalataya ka pero natatakot kang sumunod. Nananampalataya ka, Lord, I believe in your promise. I believe that you will restore me, pero natatakot ka. It cannot coexist. You must choose to believe today. You must choose to have faith today. Sa araw-araw ng buhay mo, kailangan maniwala ka, kailangan manampalataya ka. Kasi kapag hindi ka na nanampalataya, baka natatakot ka na lang.
Amen po ba? Jeremiah 29 verse 11, anong sabi sa Bible? Jeremiah 29 verse 11, sabi diyan, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Yung buhay mo na nilikha ng Panginoon ay hindi basta-basta. Kaya wag mong sayangin, i-preserve mo. Wag mong pabayaan ang iyong spiritual life. Wag mong pabayaan ang iyong, wag mong pabayaan ang iyong pananampalataya. Nung Friday, umattend po ang ating mga kabataan sa conference sa Campus Revolution. Sino dito na kasama sa Campus Revolution? No? Hindi ko alam kung napakinggan nyo to, baka tulog kayo nun no? Bukas po, lalabas na po ang ano. Pero alam nyo ba sabi doon, kung naalala nyo si Pastor Daniel Kong, actually reels na ito. Sabi ni Pastor Daniel Kong, your spiritual life is your responsibility. Ibig sabihin, kadalasan sinisisi natin, si leader kasi hindi ako tinuturuan. Si leader kasi hindi ako pini-PID. Si leader kasi hindi kami sinesell group. Pero listen, alam mo, may kamalayan ka. Alam mo, nangihina ka na. Alam mo, nagugutom ka. Bakit hindi mo simulan na mag-devotion? Bakit hindi mo simulan na na ikaw mismo ang lumapit? Minsan, meron din tayong katamaran sa spiritual life natin Tama po ba? Diba? Ano ba yan? Hindi na ako dinadalaw. No? So ngayon, ang gagawin mo, a-attend lang ako kapag dinalaw na ako. Hindi ka na nadalaw. Sobrang busy nung leader mo, hindi ka na nadalaw. Hindi talaga ako attend, hindi ako dinadalaw. May mga times, tayo mismo yung sumasabotahe ng plano ng Panginoon sa ating buhay. Kaya maging maingat po tayo, no? If you know that you are not an accident and you are uniquely created by God, hindi mo iwawalang bahala ang spiritual health mo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, responsibilidad mo yan. Amen po ba? No? Paano yung Pastor Josh? Hindi umattend yung girlfriend ko. Hindi na rin muna ako makaka-attend. Responsibilidad mo yung spiritual life mo. Kapag yung girlfriend mo napa-impyerno, damay ka dyan. Kasi bakit? Kasi, di ba, dapat lagi lang tayo magkasama. Pero alam niyo po, your spiritual life is, your responsibility. Number 2, ang matang may pananampalataya, it looks at the reward. Hindi siya nakatingin sa mga pagdaraanan, kundi nakatingin siya doon sa reward. Para sa takbuhin. Kung ikaw tumatakbo sa 100-meter dash, no? Ang mga mata ng pasin nyo yung mga runner, hindi sila nakayuko na. Nakakita na ba kayo ng runner? Yung mga track and field athlete. Hindi nakayuko na. Ang haba pa, 100 meters. Di ba? Hindi yan nakayuko lamang at tumatakbo. Ang training yan, in order for you, para maging matuling ka, tumingin ka lang dun sa finish line. Amen po ba? Alam niyo po ba, ang isang tao may pananampalataya, dapat ikaw ay nakatingin sa reward. Alam niyo ba kung anong reward natin? Hindi pera. Ulitin ko ulit. Bilang mga isang Kristiyano, ang reward po natin ay hindi pera. Hindi po pamantayan ng pananampalataya natin, siguro umaangat na yung pananampalataya mo siguro umaangat na yung pananampalataya ni sister o ni brother kasi pinagyayaman na siya ng Panginoon, marami na siyang pera. Hindi po ganoon ang pamantayan ng ating pananampalataya. Ang pamantayan ng ating pananampalataya is kapag ikaw ay lumalalim sa pananampalataya mo, mas lalo kang tumitingin sa reward kahit anong mangyari sa iyong buhay. Kahit mabigat, kahit masakit, just look at the reward. No? Sabi sa Hebrews 11, verse 26, tingnan niyo sabi diyan, esteeming the reproach of Christ greater riches than treasures in Egypt, for he looked to the reward. Alam nyo ba, nung lumaki si Moses, sabi doon, di ba, eto na, tinago si Moses at
si Moses ay in-raise up as a son of kumbaga may katungkulan sa kaharian. Sabihin, siya po ay prinsipe, Prince of Egypt. Nung siya ay lumaki na, hindi alam ng mga Ehipsyo na siya ay isang Israelita. Ang turing nila ay siya ay isang Ehipsyo kasi bakit lumaki siya sa palasyo? Kasi nga, tinago siya ng nanay niya doon. So, ito na po yung nangyari, no? But at the time na dalawa po silang prinsipe. Si Moses at si Ramesses. Kung maalala niyo yung kwento, si Moses at si Ramesses. So they are the two prince of Egypt. Pero alam niyo po ba, nung time na tinawag siya ng Panginoon, umalis siya. Nung time na siya yung nagkasala, nakapatay siya, umalis siya. And then nung time na encounter niya ang Panginoon in the burning bush, sumunod siya. But listen to this. Pwede siyang lumingon dun sa kanyang katayuan nung nakaraan. Kasi bakit? Nung siya ay sumunod sa Panginoon, he has gone into the wilderness. Nandun siya sa wilderness, siya ay nagtitiis doon, siya ay nagtatago kasi bakit siya ay nakapatay ng isang Ehipsyo. Pero alam niyo po ba, I believe may authority ang hari o si Pharaoh na ipawalang sala siya kasi he is a prince of Egypt. Kasi pinatay niya ay normal na sundalo lang. But when he served God, when he follow God, doon sa mandate na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon na, Moses, gagamitin kita, para palayain ang aking bayan. Nung binigay siya ng mandate ng Panginoon, sumunod siya, hindi niya alam, listen, alam niyo ba yung kwento? Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero tinuturo lang sa Panginoon kung saan siya pupunta. Hindi binibigay ng Panginoon yung whole picture, pero binibigay siya ng instruction ng Panginoon. How many of you have received any instruction in your life na hanggang ngayon hindi mo sinusunod kasi hindi ka sure? Hanggang ngayon hindi ka nagle-level up, hindi ka hindi ka humahakbang sa iyong pananampalataya kasi hindi ka sure. No? Ano yun, Lord? Paano yun, Lord? Pag sumunod ako, paano yung kakainin namin? Paano yan, Lord? Pag sumunod ako, paano na mangyayari sa buhay ko? Paano na mangyayari sa karir ko, Lord, pag naglingkod ako? May mga times, may sinasabi sa atin ng Panginoon that requires a great sacrifice, pero hindi tayo sumusunod kasi hindi tayo sure. Pero alam niyo po ba, ang pagsunod sa Panginoon ay parang paglakad sa tubig. Ang pagsunod sa Panginoon ay parang paglakad yan sa tubig. Nung time na si Pedro, naalala niyo yun, nung time na si Pedro ay tinawag ng Panginoon Jesus. Sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw ba yan? Sabi ni Jesus, ako nga ito. So he stepped out of the boat and he walked, on water. Sabi ni Pedro, gusto ko rin na lumakad dyan sa tubig. Gusto ko makapunta dyan, Panginoon. And then sabi ni Jesus, halika, lumapit ka. Halika, pumunta ka dito. Habang naglalakad si Pedro, kung maalala niyo yung verse na yon, in the New Testament po ito, in the Gospels, habang naglalakad si Pedro, nakakapaglakad na po siya sa tubig. Pero nakita niya yung mga alon. Nakita niya yung mga alon at siya po ay natakot. Natakot siya at siya ay lumubog. Minsan may mga sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi natin nahakbangan. Dahil tayo ay natatakot. Pero sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon, anak, humakbang ka. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-doubt. Kasi bakit? Kasi may mga bagay tayo na pinangihinayangan, pero greater is the reward than what we have now. Ulitin ko ulit. Greater is the reward than what I have now. Kung ano yung meron ka ngayon na alam mo yun, hindi mo mabitawan, di ba? Talaga naman, paano na ako kapag binitawan ko to? Paano na ako pag sinuko ko ito? Naalala niyo last week, si Abraham, yung kaisa-isa niyang anak, si Isaac. Kung ang pananampalataya ni Abraham ay mali at mahina, hindi niya susundin ng Panginoon. Ano ba sabi sa kanya ng Panginoon? Ialay mo sa akin ang iyong anak. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. At
yun ang magpapatuloy ng kanyang lineage. Ibig sabihin, kapag ito ay binigay niya sa Panginoon at inalay sa altar, it will be the end of his legacy. It will be the end of his lineage. So, kung ikaw ay nakatingin lamang sa mga sirkumstansya mo sa buhay, hindi mo ibibigay si Isaac. Kasi bakit? Kumbaga parang ito ay parang kumbaga illogical na na choice kapag sinunod ko to. Pero alam niyo po ba, naniniwala po ba kayo na walang hihingin sa atin ng Panginoon na ikapapahamak natin? Walang ihingin sa iyo ang Panginoon na ikapapahamak mo. Walang hihingin sa iyo ang Panginoon na ipag-utos sa iyo ang Panginoon na ikapapahamak mo. Because at the end, He is already there. Before ka mag-obey, He is already there. He is already there. Kaya nga, kung maalala nyo, nung time na tinutokso ni Satanas si Jesus, nung time na nagpa-fasting si Jesus, anong sabi ni Satanas? Sige nga, tumalon ka nga dyan. Kasi di ba nasusulat na sasaluhin ka naman ng mga anghel. Kasi ganun ang Panginoon. Hindi kanya ipapahamak. Hindi kanya hayaang mapahamak. Nandyan lagi siya para sumalo sa'yo. Amen po ba? Kaya pag ikaw ay laging nabubuhay sa takot, walang mangyayaring paghakbang sa buhay mo. Kapag lagi ka natatakot, paano na yan pag nag-life class ako? Paano yan? Nakakatakot naman. Hindi ako magaling magsulat, hindi ako magaling magsaulo. Paano yan kapag nag-SOL ako? Natatakot tayo, kaya ayaw natin magpatuloy. Pero now is the time to level up sa ating pananampalataya. Sabi niya, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. So sinabi sa kanya ng Panginoon, Moses, gagamitin kita para mapalaya ang bayan ng Israel. Look at that. That is the reward. The mandate of God sa kanyang buhay. The reward is merong isang bansang makakalaya dahil sa pagsunod niya. Kung ang kanyang pananampalataya ay hindi tama, di lagi siya magre-reminisce. Lagi niyang titingnan na, buti pa dun sa Egypt. Maraming ubas. Buti pa dun sa Egypt. Prinsipe ako. Dito, ayaw ako pakinggan. Leader nga ako dito, pero ayaw ko pakinggan ng mga Israelita. Ang titigas ng ulo ng mga Israelita. Kung ang isip niya ay buti pa dun sa Egypt, ako ay nirerespeto sa palasyo dahil ako isang prinsipe. Pero dito, hindi ako pinapakinggan ng mga Israelita. Ang titigas sa kanilang mga ulo. Kung siya ay lagi nakatingin saan? Sa kung ano lang yung nangyayari sa kanyang buhay and not in the reward, hindi po siya, walang bansang makakalaya. Walang kalooban ng Diyos na masusunod kasi bakit? Hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So, number one, a person that has an eyes of faith. Number one ay the person that sees beauty. Number two ay it looks at the reward. No? Last po is a person that has an eyes of faith see the invincible God. How many of you see God today? Sino dito nakikita mo ang Diyos sa iyong buhay? No? Alam niyo po ba, if you have an eyes of faith, you see an invincible God. Di ba kaya minsan may sinasabi, di ba? Meron ka ba nakikita na hindi namin nakikita? Alam mo ba't naiinis sa'yo yung mga classmate mo? Alam mo bakit naiinis sa'yo yung mga kapitbahay mo? Alam mo ba't naiinis sa pananampalataya mo? Kasi meron ka nakikita na hindi nila nakikita. Meron kang ginagawa na hindi nila magawa. Meron ka nakikita na hindi nila makita. Merong nagliliwanag sa iyo na hindi nila makita sa kanilang sarili. Amen po ba? Alam niyo ba, sabi dito sa number 3 point, it is a faith that sees what physical eyes cannot see. No? Hebrews 11, verse 27. Tingnan niyo sabi diyan.
Ulitin ko ulit, no? Ang may choice lagi si Moses na lumingon pabalik. May choice lagi si Moses na lumingon sa kanyang likod, lumingon pabalik, lumingon sa kanyang katayuan, lumingon sa kanyang responsibilidad, at lumingon sa authority ni Pharaoh. Sabi dito, by faith, he left Egypt, not fearing the king's anger, he persevered because he saw him who is invincible. Sino yung nakita niya? Sino yung nakita niya? Ang Panginoon. Kaya, alam niyo po, ito yung isa sa mga gusto kong makuha po natin at ma-apply natin sa buhay natin. Ito yung gusto ko na matutunan po natin. Mga kapatid, makinig po kayo. Ito yung gusto ko na matutunan natin. Na kapag tinanong ka, bakit ka nagpapatuloy? Kasi nandun yung crush ko eh. Ba't ka nagpapatuloy? Kasi nandito yung family ko eh. Bakit ka nagpapatuloy? Kasi binibigyan ako ng allowance dito. Kasi leader ako dito. Ayoko marinig yung ganun. Alam niyo po ano yung desire ng puso ko? Bakit ka nagpapatuloy? Kasi nakita ko ang Diyos dito. I encounter God in this place, in this church. I saw God in this room. At hindi ko makakalimutan yung panahon na yon, yung time na yon. Once you see the invincible God, hindi ka nababalik. Amen po ba? Kaya nga napakahalaga, encounter mo talaga ang Panginoon. Napakahalaga na ma-encounter mo kasi bakit? Once na na-encounter mo ang Panginoon, you cannot disprove what you experience. Hindi madidisprove, hindi makokontra ng mga experience, ng mga circumstansya mo sa buhay. Pansinin niyo, di ba? May mga times nanghihina ang ating pananampalataya kasi bakit? Hindi nangyayari yung mga gusto natin, may mga masasakit na nangyayari sa ating buhay, nahuhulog tayo sa kasalanan. Pero listen, lahat ng mga bagay na yun, I believe all of those things are not powerful than God. Not powerful than your encounter with God. Because once you see God, once you encountered God, you cannot go back to your own life, to your old life. You cannot go back dun sa dati mong buhay. Nung na-encounter ni Moses si God at the burning bush, hindi na siya muling lumingon pabalik. Hindi na siya muling lumingon pabalik. Bumalik lang siya ng Egypt, hindi dahil babalik siya as Prince of Egypt, kundi dahil babalik siya as bilang sugo ng Panginoon. Mga kapatid, once you encounter God, talaga yung tunay na na-encounter mo Panginoon, hindi ka nakaalis sa iyong pananampalataya. Yes, may mga times madadapa ka. May mga times makakaranas ka ng struggle sa buhay. Tama po ba? Mga problema. Pero kailanman hindi mo maiisip na, Lord, I quit. I quit in this relationship. Alam mo ba yung relationship po natin sa Panginoon na hindi parang relationship natin dito sa lupa? No? Dito may divorce. Tama po ba? Di ba? Dito may break up. Di ba? 10 years na kami, pastor. Break up. Di ba? Dito may ang tawag dito? Dito may segregation. No? But I believe there's no sin too great. There's no pain too deep that can separate you from the love of God. Walang sakit, walang kasalanan, walang sugat na pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa Panginoon kung talagang na-encounter mo na ang Panginoon. Amen po ba? Nanigigas niyo po ba yung sinasabi ko? Kung talagang nakilala mo na si Lord, kung talagang meron kang pananampalataya, tunay na pananampalataya na katulad ni Moses, hindi ka na muling lilingon dun sa dati mong buhay. Alam niyo kung example, si Moses na example ng isang taong may pananampalatayang tunay. Alam niyo kung example sa Bible ng mga taong lingon ng lingon pabalik? Yung mga Israelita. Lingon ng lingon sila pabalik. Buti pa doon sa Egypt, may karne. Dito, puro mana.
Buti pa doon sa Egypt, may mga prutas. Dito, puro pugo. Pugo at cake lagi. Pugo, tinapay lagi. Wala na bang iba? Buti pa dun sa Egypt. Listen, kung sa tuwing ikaw ay babagsak sa iyong pananampalataya, ang choice mo ay laging bumalik sa dati mong buhay, ibig sabihin, hindi mo talaga tunay na encounter ang Panginoon. Amen po ba? Alam niyo, this is one of my prayers, no? This is one of my prayers para sa ating simbahan. That this church will become a church that you can go back kapag ikaw ay bumagsak sa iyong pananampalataya, kapag ikaw ay nagkasala, kapag ikaw, if you feel shame, I pray that this is the church where you will go back to start again for your faith. Kaya nga lagi ko po yung talagang pinagpe-pray sa Panginoon. Lord, may you restore your people. Lord, may you restore yung mga nawala dito, Lord. Lord, may you restore. Lord, ibalik mo po sila. Lord, ibalik mo sila. Kapag alam kong hindi nag-church, Lord, pinagpe-pray ka, Lord, ibalik mo sila. Ibalik mo sila dito. Ibalik mo sila sa presensya mo, Panginoon. Kapag alam ko na alam mo yon, namumuhay lamang, alam mo yon, umalis ng church, tapos namumuhay lang amang sa kasalanan, or, alam mo yon, nagpaka-busy lang, Lord, ibalik mo po sila. Yun lang lagi kong panalangin. Lord, ibalik mo po sila. I-restore mo po sila. This church should be a place for restoration. Amen po ba? This church should be a place for restoration kung saan ang mga fallen ay nare-restore. Di ba lagi natin sinasabi, ang simbahan ay dapat dito nakakaranas ng kagalingan. Amen po ba? Kasi our God is a healer. Kaya dapat mayroong restoration. Sabi po dito, he did not literally see God with his physical eyes. He saw God through faith. Amen po ba? Alam niyo ba, noong time na yon, may takot si Moses. May takot na baka ma-reject siya. Lord, paano pag bumalik ako ng Egypt? Ito na, baka siya ng Egypt eh. Paano yung pag bumalik ako ng Egypt? Baka i-reject ako ng Egypt. Baka i-reject ako, baka hindi ako bigyan ng audience kay Pao. Baka i-reject ako. Pero alam niyo po ba, sa ating pananampalataya, we will experience rejections. Makakaranas po tayo ng mga rejections sa ating pananampalataya. Kapag tunay kang lumalakad sa iyong pananampalataya, you will experience people rejecting you. Rejecting your message. Rejecting your light. Yung nagliliwanag sa iyo. They will reject you kasi bakit? They cannot stand in the presence of God, that is in your life. Kaya mga kapatid, no? Kapag takot tayo sa rejection, at ang gusto lang lagi natin ay dun lang ako lagi sa kung saan tanggap ako. Dun lang ako lagi sa kung saan I am accepted kahit ano pa yung aking pagkakamali. Dito yun. Ito yung lugar na yun. Amen po ba? Ito yung lugar na yun. Tingnan yung sabi dito, no? Mark 8 verse 38. About rejection. Sabi diyan, Mark 8 verse 38. Basa, 1, 2, 3, go. If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous generation, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His Father's glory. Anong sabi doon? Kung sino man ang magkakahiya sa akin, ay ano? Sabi diyan, ay ikakahiya rin ng Ama. So pag umarap tayo sa Panginoon, pagdating sa langit, ngayon kinakahiya natin ng Panginoon. Ngayon tinatago mo na ikaw ay isang Kristiyano kasi ayaw mong i-reject ka ng mga tropa mo. Ayaw mo asarin ka ng mga tropa mo. So no one can know about my faith. But ito yung sinasabi sa Mark chapter 8 verse 38, na kung sino man ang nahihiya dahil kay Jesus. Ikaw ba ay nahihiya? Huwag niyong paalam. Hindi mo pinapaalam sa bahay niyo na ikaw ay nagsisimba. Lagi ang paalam mo, ma, punta lang ako ng mall. Pupunta lang ako sa classmate ko. Lagi ang paalam mo, ayaw mong ipaalam na ikaw ay nagsisimba kasi bakit? Kasi natatakot ka, ay baka asarin nila ako. Baka i-reject nila ako. Pero ito yung sinasabi
the people will reject you. But they can never stop rejecting the love of God in their life. Sabi dito, faith sees beyond temporary rejection because it knows eternal glory awaits those who remain faithful. Sabi doon, faithful. Sabi mo nga, faithful. Ano ba Tagalog ng faithful? Tapat. Amen po ba? Sabi doon, ang kalwalatian ng Panginoon. The glory. Sabi doon, the glory awaits to those who remain faithful. Imagine this. Imagine this, no? Kapag tayo po ay bumalik na sa Panginoon, naniniwala ba kayo na after this life, tayo ay babalik sa Panginoon? Amen po ba? Tayo ay babalik sa Panginoon at hindi tayo mananatili dito sa lupa. No? At darating yung time, ikaw at ako ay haharap sa Panginoon. This is what I imagine nung binabasa ko po ito. This is what I imagine. Ano yung sinasabing glory? I imagine yung kapag parang there is a parang glorious welcome. Ayan. Glorious welcome. Alam niyo ba, there is a glorious welcome na nag-aabang sa mga naging tapat. Alam niyo ba sabi sa Bible, sa langit, right now, the angels and the people that are already there are cheering for you. They're cheering for you. They are talagang sila ay nagpupuri sa Panginoon dahil sa buhay mo, dahil ikaw ay nagpapatuloy kahit mahirap, kahit masakit, ikaw ay nagpapatuloy. They are sige, go lang. Tuloy lang, Nanay Pat. Huwag kang manghina. They are cheering kasi alam nila, at the end, it is not the end, it is at the end, there is a reward. There is a glory. Sabi doon, there is a glorious welcome that is awaiting for you. Imagine uli natin. Naalala nyo kanina, track and field, takbo ka. Alam niyo ba kapag malapit na matapos, yung track and field, kunyari malapit na matapos, at yung nangunguna ay malapit na pumunta sa finish line, imagine that, ang mga tao ba ay tahimik? No. Kapag nanood ka ng mga ganon, they are clapping. They're clapping. Ito yung maganda. It doesn't matter if you're first, it doesn't matter if you're second, it doesn't matter if you're third. They're all clapping kasi alam nila kung ano yung pinagdaraanan mo. If you run a marathon, no, they're all clapping. There is a glorious welcome sign that says finish. Na kapag mo doon, there are ikaw congrats ka nila, babatiin ka nila. Kasi bakit? Ganon kapag merong nakakatapos. Ganon kapag merong nagtatapos ng tapat. Sa pananampalataya po natin, para itong takbuhin. Maraming hindi nagpapatuloy at kakaunti lang ang nakakatapos. Ang tanong, isa ka ba doon sa makakatapos? Even ako, tinatanong ko, Lord, isa ba ako sa makakatapos? Baka naman, pastor ako ngayon, pero at the end, hindi naman pala ako makakatapos. At the end, hindi ko naman pala makakamtan yung eternal reward kasi bumalik ako sa dati kong buhay. Kasi sumuko ako sa paglilingkod ko. If you are thinking about giving up, huwag na lang kaya ako mag-church, hindi na lang ako kaya maglingkod sa Panginoon. Ang hirap kasi ng buhay. If you're thinking that you're giving up, I encourage you, kapatid, do not stop. Huwag kang titigil. Tumingin ka, huwag sa mga nangyayari ngayon. Tumingin ka, huwag sa mga sa mga nararanasan mo ngayon. Alam niyo kung saan ka tumingin? Dun sa eternal reward. Amen po ba? Ano yung eternal reward? That at the end, listen, at the end, there is an eternal life that is waiting for you. Eternal life with Jesus. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga, kapatid, huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Pwede ba yon?
Huwag kang susuko. Huwag kang susuko sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Alam niyo po, kagabi po, ay galing po kami sa Lamay. Galing po kami sa Lamay kila Raquel. Yung papa ni Raquel, si Kuya tama ba? Kuya Boyet? Ay, ano ba? Kuya Boyet. No? Yung papa ni Raquel ay naka-attend pa po yun dito sa atin nung Father's Day. Napag-pray pa po. No? Pero marami nang pinagdaanan, ilang beses na rin daw na bedridden, ilang beses na. And ayun na, that is the end of his life. Alam nyo ba, kagabi habang nagsasalita ako, nanghihina ako physically. Kasi pagod tayo, galing tayong conference. Kumbaga talagang, pinilit ko talaga makapunta doon. Masakit ang katawan ko, inaantok talaga ako. Sobrang, pinilit ko. And then pag uwi ko, bigla na lang tumulo yung luha ko, umiiyak po ako. At isa lang yung sinasabi ng puso ko. Sabi ko, Panginoon, pagod na po ako mawala ng tao. Umiiyak po ako kagabi. Sabi ko, Panginoon, pagod na po ako mawala ng tao. Pagod na po ako mawala ng tao dahil sa kasalanan. Pagod na po ako mawala ng tao dahil lamang sa kamalian ng mga imperfect people dito sa church. Umiyak po ako kagabi. And salamat sa Panginoon, kino-comfort ako ng Holy Spirit kagabi. Kaya sabi ko, may mga times napapagod din tayo. Sabi ko, Panginoon, ang daming nawawala, baka parang hindi yata talaga ako dito. May mga times nag-iisip po ako ganon. No? Panginoon, ang daming nawawala, parang baka hindi mo naman ako tinawag para magpastor. Kasi the pastor is supposed to care for the flock. Pero Lord, ang daming nawawala. Lord, ang daming nagfo-fall. Lord, ang daming nahuhulog sa kasalanan. Umiyak ako kasi bakit yung puso ko talaga sobrang bigat kagabi. Pero ito yung binigay sa akin na word ng Panginoon. Next. Sabi niya sa akin, anak, saan ka ba nakatingin? Actually ito, nilagay ko na ito bago pa lang Thursday o Wednesday pa lang nilagay ko na ito. Pero nakalimutan ko na ito kasi ang aga ko ginawa yung PowerPoint. Pero kagabi pinaalala sa akin ng Panginoon, anak, saan ka ba nakatingin? Amen po ba? Marami sa atin, ayaw natin magpatuloy sa ating pananampalataya kasi nakikita natin, ano ba yung mga tao dyan sa church? Papangit ng ugali. Mga leader, hindi na pinapractice yung kanilang mga pinipreach. Mismo mga leader, nagkakasala. Pero ang tanong, saan ba tayo nakatingin? I'm not saying maging bulag tayo sa mga nangyayaring kamalian. No? Pero, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, saan ka ba nakatingin? Kasi kung ititigil mo yung pananampalataya mo dahil sa pagkakamali ng isang tao, kung titigil ka sa paglilingkod, just because yung mga nangyayari sa paligid mo, look at that, no? What I see is everyone is getting out. Everyone is, ayaw maglingkod. Everyone is ayaw mag-process. So, sabi ko, Lord, ako ba talaga para dito? Pero sinasabi sa akin ng Panginoon, anak, saan ka ba nakatingin? Ano, may mga times, natutuwa po ako talaga, may mga times na may mga nababalitaan ako na, alam mo yun, some of you here nag-grow talaga. Yung mga dating, mga kwento ng mga leaders, mga dating, alam mo yan, Pastor Diyos, dati hindi yan nag-church. Pakahirap i-invite sa church, pero ngayon, lagi na siya nag-church. Alam nyo, gumagaan yung puso ko. And pinaalala sa akin ng Panginoon kagabi. And sabi ng Panginoon sa akin kagabi, anak, saan ka ba nakatingin? Doon sa mga nawala o doon sa mga nag-grow? Doon sa mga nag-reject o doon sa mga nagpapatuloy? Doon sa mga wala o doon sa mga nanatili? Amen po ba? Sabi nung conference,
kung maalala niyo yung mga kabataan, sabi ng conference, do not go outside the church. Hide yourself inside the church. Sabi doon, itago mo yung sarili mo sa loob ng simbahan. Naalala niyo sabi ni Bishop, sabi niya, itago mo yung sarili mo sa simbahan. Kung ikaw ay magulang, itago mo yung mga anak mo sa simbahan. Kung ang verse na yun is yung kay Hannah. Kay Hannah, tinago niya yung kanyang anak sa simbahan. Lagi niyang dinadala sa simbahan, lagi niyang nandun lang sa simbahan. Because God has a plan for that child's life, and Hannah sees that child's life as a beautiful life. Itinago niya ang kanyang anak sa simbahan. Alam mo sabihin tinago, hindi yung itatago na hide, no? Kumbaga, you shield them. You shield them from the contamination of the world. Eyes of faith, kapatid. Eyes of faith. Amen po ba? Believe that God has a plan for your life. God has a plan for your sons and your daughters. May plano ang Diyos sa atin, kaya wag na wag po tayo susuko. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may plano pa ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya next year, mga kapatid, pwede ba next year? Nandito pa rin tayo. Amen po ba? Next year, nandito pa rin tayo. No? Next year, alam mo yun, alam nyo, it takes a lot of faith to stay. Sa totoo lang. It takes a lot of faith to stay. Alam nyo, yung mga fear ko, I'm not sure, no? Pero kung malalaman nyo, maybe this is the last year na nandito na po tayo. Last year na nandito tayo sa lugar na ito. Inisip ko, pag naglipat tayo ng lugar, kapag lumipat tayo, baka marami nang mawala. Baka marami mawala kasi bakit? Ang layo na, hindi na magsisimba. Pero, it takes a lot of faith, eyes of faith, no? A lot of faith to stay. Amen po ba? Amen? Tayo po tayong lahat. Amen? Pwede mo bang akbayan? Tapikin yung katabi mo. Sabihin mo, saan ka ba nakatingin? Saan ka ba nakatingin? Diba? Baka tayo ay nakatingin lamang sa mga problema natin. Kapatid, ang problema ay temporary lang, pero ang pag-ibig ng Diyos ay panghabang buhay. Amen? Sino dito nananampalataya ngayon na ikaw ay lalago? Come on. Na ikaw, sino dito nananampalataya ngayon na ikaw ay magpapatuloy, ikaw ay patuloy na maglilingkod hanggang wakas. Taas natin yung ating mga kamay. Let's all pray. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po dahil kami ay iniibig mo, dahil kami ay hindi mo pinapabayaan, Panginoon. Lord, salamat, Lord, dahil ang church na ito ay punong-puno ng pananampalataya, Panginoon. Lord, na kahit anong mangyari, Panginoon, kahit anong naranasan po namin, Lord, kami ay magpapatuloy, Panginoon. Kahit ano man ang aming nakikita, Panginoon, kami po ay magpapatuloy, kami ay mananatili dahil alam namin, Panginoon, this is not the end. Lord, kung ano yung naranasan namin, is not the end. But Lord, there is an eternal reward that is waiting for us. Kaya salamat po, Panginoon. And Lord, help us, Lord. Help us to be faithful. Help us to be faithful sa aming pagtakbo sa pananampalataya. At tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord, na manahan, Panginoon, at magtiwala sa iyo. Kaya salamat po, Lord, sa iyo namin binabalik ang pinakamataas sa kapurihan at pagsamba. In Jesus' name, ang lahat ay sumigaw ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Makakaupo na po.